Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Mabilis akong bumaba sa likuran noong malaking lobo upang usisain ang kalagayan ni Tingting. Tingting! Tingting! Sumagot ka! Lintik, Tingting! Sumagot ka, sabi! Hindi ka pwedeng mamatay dito! Nanggigigil na sigaw ko pa. Pagkababa ko sa likuran ng lobo, ay buong pwersa kong itinulak iyon papunta sa kabilang bahagi ni Tingting. Pagkatumba noon ay nakita kong may nakatarak din na itak sa ilalim ng panga ng lobo paitaas, papatagos iyon sa ulo. Nakahinga ako ng maluwag noong makita si Tingting na isang mata lang ang nakamulat. Bakit hindi ka sumasagot? Galit na tanong ko pa habang naiiyak na rin. Tumagilid naman siya, sabay naghilamos ng muka dahil napuno ng dugo ng lobo ang kanyang muka pati bibig. Iyon din ang dahilan kung bakit isang mata niya lang ang nakabukas dahil may dugo rin ang kabila. Langya ka, Kuya Lino? Namimilit kang magsalita ako? Paano ako sasagot? Hirap na nga ako huminga. Ang bigat pa nang nakapatong sa ibabaw ko. Tapos puno ng dugo ang mukha ko. Kung sasagot ako, ay masyusyot sa bibig ko ang dugo. Inis niya ring sagot habang hirap pang makahinga ng tuloy-tuloy. Ah, ganun ba? Sorry naman, nag-aalala lang ako sa'yo. Sagot ko pa sa kanya. Inalalayan ko siyang makatayo. Kuya Lino, umalis na muna tayo rito bago pa may dumating na isa na namang lobo na kayang maglakad sa araw. Sabi ko naman sa kanya. Saglit lang, Ting, kukuha lang tayo ng souvenir. Ha? Anong souvenir naman? Tanong niya pa sa akin. Hindi ko na siya sinagot. Kinuha ko ang inihulog kong itak kanina. Muli kong nilapitan iyong malaking lobo, tapos ibinuka ang bibig. Hiniwa ko ang labi sa bunganga noon, tapos pinukpok ko ng likuran ng itak ang dalawang magkabilang pangil. Meron kasi akong narinig na kwento. Ayon pa sa pasalin-salin na kwentong iyon, ang mga lobo na nanggaling sa mataas na lahi ay kadugo ng mga bathala. Nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan ang kanilang pangil. Pwedeng gawing pangontra o mutya. Kagaya ng sa tikbalang na buhok ang nagiging mutya. Ang mga lobo naman na nagmula ang lahi sa sinaunang panahon ay ang kanilang pangil ang nagiging mutya. May dugo-dugo at laway pa iyon noong kinuha ko. Sabi naman ni Tingting, Kadiri ka naman, Kuya Lino, ang lagkit niyan. Sabi ko naman, mas kadiri ka, ipinaligo mo ang dugo ng lobo. Tignan mo nga itsura mo oh, buong mukha mo may dugo, pati ang buhok. Hindi na siya sumagot pa, tapos naglakad na kami agad papalayo. Patuloy naman ang pag-alulong ng mga lobo na naroon sa lilim, na tila nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Pero duda ako kung iyon ba talaga ang kanilang pinakamataas na pinuno. Kasi kung iyon ang pinakamataas, dapat marunong iyon mag-isip ng tamang pagkakataon. Hindi basta na lang susugod ng ganoon na wala siyang backup. Alam niya naman na walang ibang makakasunod sa kanya sa bahaging kinalalagyan namin ni Tingting dahil nasa arawan nga kami. Habang naglalakad ay nagsalita ako. Pinakaba mo ako, Ting. Akala ko nasagpang ka na ng lobong iyon. Sumagot naman siya habang panay pa rin ang punas ng tawel sa bato dahil marami pa sa banda roon ang dugo. Ako nga rin, Kuya Lino kinabahan. Lumingon kasi ako noon sa likuran kaya hindi ko napansin yung nakausling ugat. Napatin ang pa ako doon kaya ako natumba. Mabuti nga dahil hawak ko sa kanan ang itak. Kaya noong papabagsak pa lang ako, ay pinilit kong tumihaya.
Sabay isinalubong ang itak sa ilalim ng bibig noong nilalang. Mukha namang napuruhan dahil pagkabagsak sa akin ay hindi na gumalaw pa. Umungol na lang ng mahina bago natahimik. Nasa ibabaw na rin ako noon, Ting. Tumalon din ako ng mataas. Sabay saksak ng kyanite. Kaya sigurado akong malalim din ang naabot noon. Ah, ikaw pala ang dahilan, Kuya Lino, kung bakit doble ang bigat noong lobo dahil dumagdag ka pa sa pagkakadagan sa akin. E paano pala, Kuya Lino, iyong 5 pang aswang? Kailan natin sila babalikan? Relax ka lang, Ting. Ang ayaw lang naman nating mangyari ay ang maminsala sila sa ibabang pamayanan, di ba? Siguradong hindi pa sila kikilos agad. Ngayong alam nilang tinutugis natin sila. Magpahinga na muna tayo sa San Pablo. Ha? Pupunta na tayo roon? Kahit hindi pa tapos ang kaso ng mga aswang na hukluban dito? Oo, Ting. Hati-hatiin lang din natin ang panahon natin. Kaunti sa pamilya, tapos marami sa misyon. Marami na rin naman tayong nagawa sa lakad nating ito. Kaya, okay na muna yun. Babalik tayo ng mas handa at mas malaking puwersa. Gusto ko yung plano mo, Kuya Lino. Medyo natroma rin kasi ako sa nangyari kanina. Akala ko, katapusan ko na. Sobrang pagod na rin kasi ako kanina sa pakikipaglaban at sa pagtakbo. Kaya hindi ko na magagawa pang labanan ang malaking lobong iyon. Mabuti nga at sinuwerte pa rin. Ano ka ba, Ting? Hindi yun swerte, kundi bunga ng pagsasanay mo. Hindi magiging mabilis ang reflexes mo kung hindi ka madalas mag-ensayo. Siguro nga, Kuya Lino. Pagsang-ayon pa ni Tingting, inabot din kami ng 4 na oras pa ibaba bago nakarating sa mas baba pa noong pamayanan ng mga aswang. Dumiretso na kami sa ilog upang makaligo muna si Tingting. Ako naman ang siyang nagsaing ng kanin. Pasado 12:00 na kasi noon, may karne norte pa naman kami. Sapat na iyon na pang ulam sa tanghalian. Nakita kong nag-burlesking na si Tingting sa unahan. Hinubad niya talaga lahat ng kanyang kasuutan at nilabhan. Tapos noong makabihis, ay saka ibinilad sa ibabaw ng bato na nakatapat sa araw. Ang tagal mo naman maligo, Ting. Kanina pa luto ang kanin, nagugutom na rin ako. Uwi ka ako pa sa kanya. Ang sarap ng tubig, Kuya Lino Nakakatanggal ng pagod. Kaya nagbabad muna ako. Oh, dali na, kain na tayo. Uwi ka ako pa at inabot na sa kanya ang maliit na mangkok na may kanin at ulam sa ibabaw. Hindi naman kasi kalakihan ang kaldero namin. Hinahati ko lang ang laman noon sa amin ni Tingting. Saktong busog lang, pero hindi talaga sobrang busog. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Tingting, kaya kulang ang kinain naming kanin. Dinagdagan na lang namin noong natirang tinapay at nagkape na rin. Tutal pababa na rin naman. Okay lang kung maubos ang dalang pagkain. Matapos makakain ay saglit muna kaming naidlip. Mainit pa rin naman masyado kung maglalakad na kami agad. Pasado 3:00 noon ay nagpatuloy na kami sa paglalakad paibaba. Nakarating kami ng 6:00 pasado sa ibaba. Nag-abang kami ng masasakyan tricycle para maghatid sa amin papauwi ng bahay. Pagkarating sa bahay ay agad naman kaming sinalubong ni Mama, Papa, Lolo at Rosalia. Nagtanong sila kung kumusta ang lakad namin. Ikinuwento naman namin lahat ng nangyari. Kinumusta ko naman sila kung may nangyari bang kakaiba. Pero wala naman raw. Tahimik naman, wala rin namataan na kaso ng pang-aaswang. Masayang nagsalo-salo ang pamilya namin ng gabing iyon. Parang pag-celebrate na rin sa matagumpay na misyon namin ni Tingting. Kahit naman hindi pa tapos, maituturing pa rin na isang tagumpay dahil nakababa kami nang walang napipinsala ng malubha. Matapos namin makanood ng isang pelikula sa telebisyon, ay umakyat na ako sa kwarto namin. Naabutan ko si Rosalia na nagsusuklay ng buhok sa harapan ng dresser. Lumabas na muna ako ng silid para maligo uli. Naligo naman ako noong dumating kami. Pero noong bago matulog ay parang naiinitan ako uli.
Pagkabalik ko ay naroon na nakahiga si Rosalia. Ang ganda ng suot niya. Isang malambot na tela na pantulog. Napakabango niya rin. Mahal, di ba may pangako ka? Ha? Ano yun? Biro ko pa. Pero alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Ito naman, nakakainis. Ilang araw pa lang ang nakakalipas noong sabihin mo iyon, tapos limot mo na agad. Wika pa nito, sabay tinalikuran na ako na nagtatampo. Sabi ko naman, joke lang, huwag kang mag-alala, hindi ko nakalimutan iyon, at handa na rin ako ngayon na tuparin. Mabilis naman siyang humarap. Talaga? Wika niya pa, pero hindi ko na sinagot. Tinawid ko na agad ang distansya ng aming mga labi at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Nagsimula na nga ang aming mainit na pagpaparamdam ng pagmamahal at nakahanda akong pagbigyan siya hanggang sa magkaubusan ng enerhiya. Matapos ang mahigit isang oras na pagpapakapagod, ay kinumutan ko na siya at niyakap. Sa kasabay na kaming nakatulog. Kinabukasan pagkagising ko, ay wala na si Rosalia sa tabi ko. Sanay naman ako sa ganoon, kaya nag-inat-inat na muna ako bago nagpa siyang bumaba. Nasa may hagdanan pa lang ako, ay may naaamoy na akong mabangong kakanin. Naabutan ko sa kusina sila Mama, Rosalia, Jenjen, Julie at Leandra, naabala sa pagluluto ng iba't ibang kakanin. Nag-i-experiment daw kasi sila at nagpa-practice. Pero may naluto ng suman, puto at kutsinta. Sabi ko naman, ano ito? Sasali ba kayo sa Pachanggi? Bakit ang dami niyong nilutong iba't ibang uri ng kakanin? Sabi naman ni Mama, magkakaiba sila ng gustong subukan eh. Kaya pinayagan ko na rin. Para kapag nagsarili na ng buhay ang mga ito, ay may alam silang kakanin na pwede nilang gawing hanap buhay. Tinuruan ko na rin sila magluto ng iba't ibang putahe, para pwede rin sila magkarinderya. Ah, okay. Maiksing sagot ko naman. Mahal kape mo. Tapos ito ang platito. Bahala ka nang kumuha kung alin dyan sa mga kakanin ang gusto mong unahin tikman. Kumuha naman ako ng suman, kutsinta at puto. Lahat kasi iyon ay paborito ko rin talaga. Dinala ko na sa sala dahil naroon si Tingting nanonood ng pang-umagang balita. Kumusta Kuya Lino? Bati pa ni Tingting. Ayos lang, medyo napahaba ang tulog. Ikaw, parang buhay na ang mukha mo ah. Sabi niya naman, oo, alas 5 lang ako gumising, tapos nag-jogging na ako ng 1 oras. Pagka-uwi, ako na ang namili ng pang-ulam para sa tanghalian. Anong ulam naman ang binili mo? Buto-buto ng baboy. Parang gusto ko kasi ng sinigang eh. Kailangan bumawi muna tayo ng mga ulam na sinabaw, dahil kapag nasa misyon tayo, palagi na lang dilata. Ayos yung tinga. Parang nasabik na tuloy ako sa tanghalian. Ano ka ba Kuya Lino? Pagsamantalahan mo na muna yung mga kakanin. Masarap sila magluto, nagustuhan ko. Lalo na at gumawa pala si Aling Sally ng tinutong na bigas. At iyon ang ginawang kape. Ah, talaga? Kaya pala parang kakaiba ang bango nitong kape na hawak ko eh. Hindi mo pa ba tinitikman? Hindi pa eh. Agad na nga akong nagsimulang kumain habang nakaharap sa TV. Kuya Lino, bukas ba tayo pupunta ng San Pablo? Oo, Ting. Ah, okay. Habang tahimik ako nag-aalmusal, ay nagsalita si Lolo Ino na naroon naman sa may gate. Apo, halika muna rito. May naghahanap sa iyo. Agad naman akong tumayo at lumapit. Oh, Mayor Vicente, kayo pala. Wika ko pa nang makita ko si Mayor kasama ang anak niyang si Joaquin. Pinapasok na namin sila agad at pinaupo sa upuang bakal sa may gilid ng compound. Agad namang nakipaglamano sa akin ang dalawa.
Nagagalak akong makita ka, Lino, na nasa magandang kalagayan. Kung hindi dahil sa iyo, ay nagtatago pa rin ako hanggang ngayon. Kumusta naman po kayo, Mayor? Ayos naman ang lahat, iho. Si Papa mo ba narito? Sabi ko naman, opo. Kaso kakatulog lang eh. Nagbabantay kasi siya dito buong magdamag. Tapos si Lolo naman ang nagbabantay sa umaga. Para masigurong hindi kami masalisihan ng mga kalaban. Lalo na ng mga tauhan ni Gob. Iyon nga, Lino, ang ipinunta ko rito. Nabalitaan ko ang mga naging misyon mo. Yung pagpigil mo sa mga duplikados. Nasabi sa akin iyon ni Hepe. Kung hindi raw sa inyo ng mga kasama mo, malamang ay naubos na silang lahat. Wala po yun, Mayor. Kaya lang din naman narito ang mga iyon dahil sa akin. Ipinapahanap ako ni Gob. At sa kabutihang palad, ay naitutumba pa naman namin ang mga ipinapadala niya. Lino, kumusta ang mga aswang at si Gob? Ano ang pinagkakaabalahan nila sa ngayon? Meron po silang nilulutong hindi magandang plano ngayon, Mayor. Kumuha nga kami ng paupahang bahay sa San Agustin para magmanman sa kilos doon nila Mayor Cerex at ni Gob. Nagbabalak silang gumawa ng super army o army ng mga aswang. Dinudukot nila isa-isa ang mga malalakas na uri ng preso. Nagpakawala rin sila ng mga zombies doon para magsilabasan ang tropa ng mga sundalo. Tapos ang mga namamatay na sundalo ay bigla na lang nawawala. Mukhang iyon ang gagawin nilang test subject sa paggawa ng mga super aswang. Bakit ka umuwi rito, iho? Kung hindi pa pala tapos ang misyon nyo roon at hindi pa nabubuwag ang mga aswang. Iyon nga po ang problema, Mayor eh. Kasi hawak ni Mayor Cerex ang mga kapulisan doon. Malapit na kami gawing wanted. Ilan na rin kasi sa mga kaguluhan na ginawa nila ang hinadlangan namin. May mga base rin sila na sinunog namin. Kung hindi kami nakaalis agad doon, ay baka na-corner na kami. Dahil iisa lang ang daan papasok at palabas sa lugar na iyon. Kaya nagpapalamig muna kami ngayon dito. Papaano yan? Di blind tayo ngayon sa mga pinagagawa nila. Hindi naman po, Mayor, totally blind. May kaibigan po kasi ako nasa Marine Corps. Naka-undercover mission siya doon. Nagpapanggap lang siyang simpleng detective. May alam rin siya sa kababalaghan. At ang misyon niya ay pigilan sina Mayor at Gob na maituloy ang project nila. Magpapalamig lang po kami kaunti tapos babalik na rin kami doon. Ganun ba, iho? Sige, ituloy mo lang yan kung ano man yung ginagawa mong pagsupil sa kasamaan. Wala na ba kayong ibang kailangan na maaaring meron kami? Sabihin mo lang, handa kaming tumulong. Tinignan ko naman si Joaquin, nakatabi lang din ni Mayor. Nakita kong marami itong kargang bala sa katawan, kaya iyon ang naisip ko. Mayor, baka marami kayong bala dyan at mga flash grenade. Kailangan namin yun. Walang problema, iho. Sinong pwede isama ni Joaquin sa bahay para siya ang mamili ng mga kailangan nyo? Sabi ko naman, si Rosalia na lang po siguro ang papasamahin ko. Siya yung girlfriend ko. Mas kabisado niya ang mga baril. Ako kasi, nananatiling itak at kaunting orasyon pa rin ang paborito kong gamitin. Ngumiti naman si Mayor, sabay sabing, Abay, oo naman. Diyan ka eksperto sa mga orasyon na yan. Kaya dapat yan talaga ang gamitin mo. Si Joaquin naman ang nagsalita. Lino, bukas ng hapon ko na lang susunduin ang girlfriend mo. May lakad pa kasi kami ngayon ni Papa. Bukas pa ng tanghali ang balik namin. Sige, Joaquin, papasamahin ko na lang din si Lolo Ino para hindi naman mailang si Rosalia. Lino, kung meron ka pang ibang kailangan, sabihin mo lang ha. Handa akong tumulong. Kaagapay mo kami sa gerang ito. Hindi man namin kayang lumaban ng sabayan kasama mo. Narito naman kami, handang sumuporta sa mga kailangan mo. Dito ba sa bahay, wala na kayong ibang kailangan na pwede kong ipadala rito? Wala na po, Mayor Halos narito na rin lahat ng kailangan ng pamilya ko. Nagulat nga ako dahil meron palang sariling generator ang bahay na ito na kayang magsuporta kahit pa naka-on lahat ng aircon. Abay, oo naman, Lino. Kung nagsasawa na kayo rito, meron pa akong isang rest house na pwedeng patirahan sa pamilya mo.
Nakakonekta naman iyon sa solar panel, kaya hindi na kailangan ng kuryente mula sa labas. Hindi na po, Mayor. Okay na kami rito. Medyo naka-adjust na rin sila. Sige. Hindi na kita aabalahin. Baka meron pa kayong ibang gagawing mahalaga. Iniabot ni Mayor ang kamay niya sa akin at muling nakipaglamano. Ganon din si Joaquin. Bago ko pa sila mapagbuksan ng gate, ay muling nagsalita si Mayor. Lino, meron sana akong iaalok sa pamilya mo. Actually, sa tatay mo. Gusto ko siyang kumandidato bilang kapitan sa barangay nyo, doon sa Posadas. Para masiguro ang kapayapaan doon. Sa tingin ko, ay walang may gustong tumakbo ng kapitan dahil sa kaguluhang nangyari noong nakaraan. Takot ang karamihan. Ikaw na ang magsabi sa iyong ama. Ako na ang bahala sa paglalakad ng mga kailangan niya. Sigurado naman na ang panalo niya eh. Kailangan ng barangay na iyon ang kapitan na nakakaintindi sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Iyong hindi duwag at hindi rin sarado ang isipan. Sige Lino, ikaw na magsabi sa kanya. Aalis na kami. Sige po Mayor, mag-iingat po kayo. Uwi ka ko pa. Tapos umalis na nga ang mag-ama. Pagkapasok ko naman sa bahay, ay ipinagpatuloy ko na ang pag-aalmusal. Lumapit naman si Mama sa may sala at sinabi ko sa kanya ang mga sinabi ni Mayor tungkol sa balak nito na gawing kapitan si Papa. Noong una ay mahigpit ang pagtanggi ni Mama. Pero noong sinabi ko sa kanya na kaya na iyon ni Papa, lalo at tinuruan ko na rin siya ng mga lihim na karunungan, unti-unti niya na rin namang naiintindihan. Bahala na raw si Papa magdesisyon pagkagising nito. Masaya ang pamamahinga namin noong maghapon. Ibinilin ko na rin kay Rosalia at kay Lolo Ino na kinabukasan ay susunduin sila ni Joaquin. Kumuha na lang sila ng mga bala at karagdagang baril na kailangan nila. Ako naman ay flash grenade at C4 ang kailangan ko. Babalikan kasi namin ang mga lobo sa gubat at siguradong takot ang mga iyon sa flash grenade dahil malakas iyon magkalat ng liwanag na siguradong magpapawala ng wisyo ng mga lobo. Ang C4 naman ay magagamit namin kung meron pa silang nakahandang malalaking halimaw roon. Kinagabihan ay muli na naman naming sinulit ni Rosalia ang gabi. Lalo at sa kinabukasan ay aalis na kami ni Tingting papuntang San Pablo. Kinabukasan, pagkagising ko ay agad na akong bumaba. Nakahanda na si Tingting pero hinihintay niya pa ako para sabay na raw kaming mag-almusal. Si Mama naman ay maaga ring nagising upang ipagluto kami ng almusal at baon papuntang San Pablo. Malayo rin kasi iyon. Baka abutin kami ng lampas tanghali bago makarating roon. Lalo at mabagal lang naman ang aming magiging takbo dahil si Tingting ang magmamaneho. Matapos makapag-almusal ay nagpaalam na kami sa lahat na aalis na. Pasado 8:00 noong lisanin namin ang San Narciso. Panatag naman ako na walang magiging kaguluhan na magmumula sa mga aswang na nasa kagubatan. Masyado silang malayo at mukhang may ibang kautusan sa kanila ang mga burhamin, kaya magtatagal pa ang mga iyon sa gubat. Naalala ko kasi noong sumigaw ng sugod ang pinuno ng mga hukluban. Sinabi noon na patunayan raw ng mga baltukan na karapat dapat silang tumanggap ng kapangyarihan ng Astra. Ibig sabihin, pagkakalooban din sila ng kapangyarihan ng kadiliman. Alam kong kailangan na iyon maasikaso agad. Binabalanse ko lang din ang oras para sa pamilya at para sa misyon. Ayoko kasing sa sobrang pag-priority sa misyon ay nakakalimutan na ang pamilya. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 174. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors.
na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentilizo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating Poong May Kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics, tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.